Sa nakaraan ng ating video, ay natapos tayo kung saan ay nakapag-breakthrough si Xiaoyu sa maestro level, at sa tulong ng abilidad ni Carol na makontrol ang kidlat, ay hindi niya kinailangang harapin ang kaparusahan ng langit. Kaya naman agad siyang nagtungo sa Western Capital, at dito ay tinawag nga niya si Anthony at inutusang atakehin ang City Gate. Matapos nito ay agad nga ding sumugod ng Western Capital ang mga Imperial Dragon Guards ng ating bida, kung saan ay pinangunahan sila ni Li Liang. Agad nga ding nagsimula ang labanan ng Imperial Dragon Guards at Blackwing Army, kung saan ay naputol pa ang espada ng isa matapos itong atakehin ni Li Liang. Ngunit nang susugudan na dapat niya ito upang patayin, ay sumigaw naman ang isa sa mga Imperial Dragon Guards, upang kuhanin ang atensyon ni Li Liang, at bigyan siya ng babala mula sa isang sneak attack. At sa paglingon nga ni Li Liang, ay nakita nito ang pinaulan na palaso sa kanya, kaya naman mabilis niyang pinaikot ang kanyang sibat upang harangan ito, at matapos maubos ang mga palaso, ay agad niyang hinagis ang kanyang sibat upang patayin ang isa sa mga Blackwing Army. Matapos nga niyang mapatay ang isang sundalo, ay agad naman siyang lumipad, at dito nga ay nakita niya ang pinagmulan ng palaso, gayon na din ang shield formation ng mga Blackwing Army, dahilan upang maisip niyang pinaghandaan ni Duanmu Huangqi ang lahat ng ito, o ang kanilang magiging laban. Pero matapos ngang makababa si Li Liang, ay mabilis namang tumakbo sila Zhang sa kanyang harapan, at sinabi na sila na daw ang bahala sa shield formation ng kalaban, kaya tumabi at maghintay na muna si Li Liang. Agad na ding sumunod kay Zhang ang ibang Imperial Dragon Guards, kung saan ay sabay-sabay nilang hinugot at ginamit ang World Tide, upang atakihin ang shield formation ng mga Blackwing Army, na biglang nanlaki ang mga mata matapos makita ang talim ng kanilang espada. Dahil dito ay agad na umalis sa kanilang pwesto ang mga sundalo ng kalaban, pero ang talim nga ng World Tide ay mabilis namang tumatama sa kanila. Kaya naman sinabi ng isa mula sa bagong Python Assassins ni Duanmu Huangqi, na kailangan nilang kumalma, at huwag kalimutan ang pamamaraan ni Duanmu Huangqi, sabay sabi na kahit buhay pa nila ang maging kapalit, ay dapat nilang mapanatili ang kanilang formation. Pero bigla nga din niyang naramdaman ang parating na pag-atake, kaya naman naisip nito na hindi daw maganda ang kalagayan nila, at pagtingin nga niya sa itaas ay nalaglag ang panga nito, matapos makita ang mas madami pang Stage 1 cultivator na kasalukuyang patungo sa kanila. At sa kanilang paglapag, ay ginamit nila ang kapangyarihan ng Mountain Shaking Armor, kaya naman nagkaroon ng malakas na pagsabog, at nagtilansikan ang mga sundalo ng Blackwing Army. Matapos nga nito, ay agad naman nilang pinabalik ang talim ng kanilang mga World Tide, at habang naglalakad nga sila Zhang, ay hindi makapaniwala ang lalaking ito, dahil ang tila pangkaraniwan umano nilang baluti at sandata, ay masyadong malakas. At sinabi nga din niya, na ngayon ay hindi na siya magtataka kung bakit masyadong maingat si Duanmu Huangqi sa kanila, gayunpaman ay mga Stage 1 cultivator lamang daw sila Zhang, at para sa kanya nga daw ay mga walang kwenta lamang ang Stage 1 cultivator, kasabay ng kanyang pag-atake kila Zhang. Pero muli ay ginamit naman nila Zhang ang abilidad ng Mountain Shaking Armor, at sa isang kumpas nga ng kanilang mga kamay, ay nagtilansikan ang mga pag-atake ng lalaki, at wala man lang itong naidulot na pinsala maging sa kanilang baluti. Matapos nito ay na-realize nga din nila Zhang na isa siyang maestro level, at naisip na tinatago pala ni Duanmu Huangqi sa likod ng shield formation ang isang maestro, kaya naman agad niyang hinugot ang kanyang World Tide na espada, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na humanda sa pag-atake. At dito ay sinabi ni Zhang, na dahil sa nilabas na umano nila ang World Tide, ay ito na ang oras upang patagasan at inumin nito ang dugo ng isang maestro level, at matapos nga nito ay sabay-sabay silang sumugod at umatake patungo sa maestro na tauhan ni Duanmu. Pero ginamit naman nito ang abilidad niya sa kanilang mga sundalo, upang gamitin at iharang ang mga ito sa mga pasugad na Imperial Dragon Guard sa kanya, kung saan matapos nga nilang mapatay ang mga hinarang niyang sundalo, ay agad din itong lumayo sa kanila. At dito ay agad ngang sinabi ni Zhang na nababaliw na umano ang maestro level na kalaban nila, dahil ginagamit niya ang kanilang mga sundalo upang gawing panangga sa kanilang pag-atake, nang bigla nga niyang napansin na mayroong humawak sa kanyang espada. Hawak-hawak nga ng sundalo na kanyang nasaksak ang World Tide ni Zhang, at dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito, ay tinanong ni Zhang kung bakit ganun na lang ang pagnanais niyang makuha ang espada, pero nanatili naman itong tahimik. Kaya naman nagalit si Zhang at pinaghiwalay nga niya ang mga talim ng kanyang espada,
kasabay ng tuluyan niyang pagpatay sa sundalo ng kalaban, at nasaksihan nga ng ating bida ang mga nangyari. Kaya naman bigla siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ang mga sundalong tulad daw ba ng pinatay ni Zhang, ay karapat-dapat talagang tawagin na sundalo ni Duan Mo Huangqi, dahil handa nga daw silang ibuwis ang kanilang buhay, upang makagawa o makapagbigay ng pagkakataon sa kanilang mga kasamahan, para umatake. Napansin naman ni Carol ang naging reaksyon ng ating bida, kaya agad niyang tinanong kung nag-aalala ba si Shu kay Zhang at sa mga kasamahan niya. Sabay sabi na pwede daw niyang gamitin ang kidlat mula sa kaparusahan ng langit, upang matulungan sila Zhang. Pero sinabi naman ni Shu na hindi na daw kailangan, dahil ang kasalukuyang lakas ng Imperial Dragon Guards ngayon, ay higit pa sa lakas ng dating Imperial Dragon Guards ng dating hari, at ang kalaban nga daw nila Zhang ay isang pangkaraniwang maestro level lamang, kung saan ay hindi na din nila kakailanganin ng tulong. Bukod doon ay sinabi nga din ni Shu, na gamitin na lang ni Carol ang kidlat mula sa kaparusahan ng langit ni Xiaoyu, pag may nakaharap na silang mas malakas na kalaban. Pero bigla nga silang nagulat, kung saan ay nagulat din sila Zhang matapos makita, ang mga pangkaraniwang tao na pinapatakbo ng mga Blackwing Army, sa direksyon ng Imperial Dragon Guards. At habang patuloy nga sa pagtakbo ang mga taong ito sa direksyon ng Imperial Dragon Guards, ay sinabi pa ng mga sundalo na mamamatay sila kung titigil sila sa pagtakbo, kaya naman wala silang magawa kundi sundin ang utos ng mga Blackwing Army. At dito nga ay naisip ng ating bida na hindi umano maganda ang sitwasyon na ito, at dahil sa mga sundalo ng Blackwing Army na nakahalo sa mga pangkaraniwang tao, ay maaaring mapahamak ang kanyang mga sundalo, kaya kailangan daw niyang ipaalam kay Liliang ito upang makapaghanda sila. At agad na din niyang nilabas ang isang helmet, kung saan ay ginamit niya ito upang iparating ang kasalukuyang sitwasyon kay Liliang, na agad namang sinabi na ang mga taga-West State, o Blackwing Army umano ay talagang makakasalanang tao. Gayunpaman, ay hindi nga din daw nila kailangang magpakita ng awa, at kailangan nilang patayin ang sinumang magtangkang umatake sa kanila, maging sundalo man ito o pangkaraniwang tao. Kaya naman agad nilang sinalubong ang mga tao na kasalukuyang patungo sa kanila, at dito ay sinusubukang iwasan ni Zhang ang mga pangkaraniwang tao, habang inaatake naman ang mga sundalo ng Blackwing Army. At habang abala nga si Zhang sa pagpatay ng sundalo ng mga Blackwing Army, ay naghihintay lang naman ang maestro na ito ng tamang pagkakataon, hanggang sa naglunsad nga siya ng isang sneak attack, sa pagnanais na tagpasin ang leeg ni Zhang. At dito nga ay naisip ni Shu, na malamang sa makakasurvive nga daw si Zhang sa tulong ng Mountain Shaking Armor, pero maaari nga din daw siyang mamatay pag muli pa siyang nagtamo ng pinsala. Kaya naman agad niyang inutusan si Xiaoyu upang iligtas si Zhang, pero bago pa man magawa ni Xiaoyu ang utos ng ating bida, ay biglang nagulat ang magkapatid sa kanilang nakita. Dahil to the rescue nga si Sun Zaiwen kay Zhang, kung saan ay ginamit niya ang kanyang kamay na nababalot ng superpower, upang harangan ang pag-atake ng kalaban, na nadurag maging ang kanyang espada nang dahil sa ginawa ni Sun Zaiwen. Bigla namang napatanong ang lalaking ito kung sino umano ang nakialam, at matapos nga niyang makita si Sun Zaiwen, ay agad din siyang naglunsad ng panibagong pag-atake. At dito nga ay naisip ni Sun Zaiwen, na mukhang mayroon umanong tinatagong artifact o teknik ang kanilang kalaban, upang maligtas ang kanyang buhay kaya matapang itong sumusugod at umaatake. Pero bago pa man tumama ang pag-atake ng kanilang kalaban, ay naglunsad din ng isang sneak attack si Sun Zaiwen na masyado namang ikinagulat ng kanilang kalaban, dahilan upang bigla itong mapaatras. Ang ginamit nga ni Sun Zaiwen sa kanyang pag-atake, ay ang artifact na hindi ko malaman kung isa bang bubuyog o lamok, na nababalot ng superpower. At sa patuloy ng paglayo nito kay Sun Zaiwen, ay iniisip niyang patuloy siya sa pagiging alerto sa posibleng pag-atake ng ating bida sa kanya, pero hindi nga daw niya inaakala na isang noble mula sa royal capital pala ang susugod sa kanya. At matapos nang makalapit si Sun Zaiwen sa kanya, ay agad itong naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake, kasabay na din ng patuloy ding pag-atake ng kanyang artifact. At dito ay naisip ng ating bida, na si Sun Zaiwen umano ay malamang sa pinapanood o minamatyagan ang kanyang Imperial Guards, habang pinapangunahan din ang kanyang mga sundalo sa labanan. Bukod doon ay naisip nga din ni Shu, na talaga umanong hinintay ni Sun Zaiwen ang isang kritikal na pagkakataon bago siya tumulong, dahil sa ganung paraan ay makukuha niya ang atensyon ng ating bida, at ito umano ang pinaka-epektibong paraan,
upang maipakita niyang may silbi siya kay Shu, na sinabing dapat tawagin na isang bayani si Sun Zaiwen. At ilang sandali pa nga, ay napansin din ni Shu ang isa pang maestro level na napapalibutan ng kanyang mga sundalo. At dito ay iniisip ng lalaking ito na tinakasan umano siya ng kanyang mga kasamahan, at ang plano nilang palibutan ng maestro level ang mga Stage 1 cultivator ng Imperial Dragon Guards, ay hindi natuloy o sumablay. Kaya naman kailangan din daw niyang makatakas, upang muli ay maghintay ng pagkakataon na umatake, pero bigla nga siyang nagulat ng maramdaman at mapansin niya ang espada nila Zhang, kung saan ay agad din siyang napalibutan ng mga talim ng World Tide. Sunod ay may tila isang malaking bola nga ng enerhiya ang nagtipon sa itaas, at sa pagkumpas ng kamay ni Zhang, ay lumabas ang imahe ng isang dragon mula sa bola, kasabay ng pagbagsak ng mga talim ng World Tide patungo sa kalaban nilang maestro. Na agad ay napapatanong sa kanyang sarili, kung bakit umano napakadami ng World Tide nila Zhang, at kung saan daw kaya nila nakuha ang mga World Tide na ito. Bukod doon ay naisip nga din niya, na maaari umano siyang mamatay sa kamay ng mga Stage 1 cultivator, pag hindi niya naiwasan ang pag-ataking ito, kaya naman muli niyang ginamit ang kanyang superpower upang makontrol ang mga sandata niya. Sunod ay sinubukan nga niyang labanan at harangin ang dragon mula sa World Tide nila Zhang, pero dahil sa masyadong malakas ang pag-atake nila Zhang, at dahil sa nahihirapan na siya, ay agad itong sumigaw at tinanong kung ano pa ang hinihintay nila o ng kanyang mga kasamahan. Sinabi nga din niya, na maaari umanong wala nang maging lugar sa kanila dito sa Luniverse, pag nagpatuloy sila sa pagtatago at paghihintay, at naisip nga ng ating bida, na malamang sa ang tinutukoy o tinatawag daw ng maestro na kalaban nila, ay ang mga nobles mula dito sa West Capital. Dito nga ay sinabi ng ating bida, na malamang sa ayaw sanang makialam ng mga nobles na ito, tulad na lang din daw ng mga nobles sa Royal Capital. Pero ang balita patungkol sa paglabas ng Imperial Decree ng Divine King's Palace, at ang malupit na pamamaraan ni Duan Mu Huangqi, ay ang nagtulak at siyang naging dahilan kung bakit sila umaatake. Pero hindi nga daw niya masisisi, ang mga taong hindi naman alam ang katotohanan, dahil dito sa Luniverse, ay walang may kakayahan na seluhin ang galit ng Divine King's Palace, at ng isang Celestial Emperor na tulad ni Duan Mu Huangqi. Sabay sabi na hindi umano niya inaasahan, na magkakaroon ng twist at konting kasiyahan ang kanilang laban, sabay tanong kung mayroon pa daw ba itong karagdagan, kaya naman biglang napapatanong ang mga nobles na ito, kung bakit daw ganun ang tanong ng ating bida. Naisip nga din ng isang ito, na sila at ang mga Imperial Dragon Guards nga daw, ay pare-parehas namang Stage 1 cultivator, pero bakit daw kaya sa mga mata ng ating bida, ay tila mga langgam at mahihinang nilalang lang sila, kung saan ay hindi karapat-dapat na pagtuunan ng pansin ni Shu, at ng kanyang mga sundalo. Sunod ay tumingin nga si Shu kay Carol at ngumiti, kung saan ay agad namang naunawaan ni Carol ang nais ng ating bida, at tinawag nga nito ang kidlat mula sa kaparusahan ng langit. Matapos nito ay nilabas nga ni Carol ang kanyang Odin's Gungnir, kung saan ay tinipon niya ang mga kidlat mula sa kaparusahan ng langit, at agad na naglunsad ng pag-atake. Samantala sa kasabay nga ding oras, ay biglang yumanig ang lupa sa West Capital, dahil matapos maghanda ng pag-atake ni Carol, ay sinabayan din ito ni Xiaoyu ng paghahanda, at sa pagkumpas nga ng kanyang kamay, ay agad na umahan ng premium sand mula sa ilalim ng lupa, kung saan ay mabilis itong nagtungo sa Gungnir ni Carol, at tila nabalot nga ng buhawing buhangin ang Gungnir. At ang pinagsamang kapangyarihan o abilidad nga nilang ito, ay siyang ginamit upang atakihin ang mga nobles na Stage 1 cultivator dito sa West Capital. At matapos nang tumama sa kanila ang pag-atake ni Carol at Xiaoyu, ay agad na namatay ang mga ito, kung saan ay nadamay din ang mga sundalo ng Blackwing Army sa kalapit lugar. At ang pag-atake nga din yun nila Xiaoyu, ay nagdulot ng malaking butas at marka dito sa West Capital, kung saan ay hindi din agad na nawala ang kidlat sa kalupaan, kaya naman hindi makapaniwala ang maestro level na ito. At matapos nang makita ni Shu ang muka ng nagimbal na maestro, ay bigla siyang natawa, at muli ay tinanong nga nito kung may mga sorpresa pa daw ba sila para sa ating bida. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nawala na ang kidlat mula sa naging pag-atake nila Carol, at dito nga ay hindi makapaniwala ang mga taga-West State, sa kagimbal-gimbal na pag-atake mula sa Imperial Dragon Guards. Bukod doon ay napapatanong nga din ang lalaking ito, kung sino daw kaya ang mga kasamahan ng ating bida,
dahil nagawa nilang makontrol ang kaparusahan ng langit, upang gamitin ito sa pag-atake ng kanilang mga kalaban. At habang napapatanong nga ang iba sa kung ano ang nangyayari, ay bigla namang gumuho ang lugar kung saan sila nananatili. Sunod ay sinabi nga ni Li Liang, na ayon umano sa kanyang pagkakaunawa sa lakas at diskarte ng Tiger Camp, ay sigurado siyang mayroong mga sundalong nagtatago dito sa Western Capital, kung saan ay nais nilang gamitin ang makitid na daan upang labanan ang mga Imperial Guards. Kaya naman nilabas nga niya ang mga balista na nakuha nila sa Liujian Pass, upang wasakin umano ang lahat ng bahay dito sa West State, para malaman na din kung ano ang gagawin nila pag nasira ang kanilang plano. At habang nakikipaglaban naman si Zhang, ay narinig nito ang lahat ng sinabi ni Li Liang, kaya naman bigla itong natawa, at sinabi na mukhang malaki umano ang sama ng loob ni Li Liang sa Tiger Camp, o personal na sundalo ni Duan Mu Huangqi. At dito nga ay sinabi ni Li Liang, na kilala umano niya ang commander ng Tiger Camp, at ang commander umanong yung ay bunganga lang ang malakas, kung saan ay lagi din daw niyang minamaliit ang Blackwing Army ni Li Liang noon. Bukod doon ay sinabi nga din niya, na hindi umano siya nagkaroon ng pagkakataon ng galpihin ng Lo Kongyon dahil kay Duan Mu Huangqi, pero ngayon nga daw ay dumating na ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Kaya naman agad niyang pinaulanan ng malalaking palaso ang Western Capital gamit ang mga balista, dahilan upang mawasak ang mga gusali at kabahayan sa lugar. At dito nga ay napapamura ang mga sundalo ng Tiger Camp kay Li Liang, dahil napuno umano ng alikabok ang lugar matapos niyang pabagsakin ang mga gusali at kabahayan. Pero sinabi naman ng isa na hindi umano nila kailangang mag-alala, dahil ang usok ng alikabok ay maglalaho din kalaunan, at sigurado nga daw na mahihirapan ang mga kalaban sa paghahanap sa kanila, kaya kailangan nilang gamitin ang oras na ito para makapagpahinga. Pero ang hindi nila alam, ay patungo na si Zuan at Negrito sa kanilang pinagtataguan, kung saan matapos silang maglunsad ng pag-atake sa mga ito, ay naging tuloy-tuloy na ang kanilang pagpapahinga. Matapos nito ay sinabi ni Zuan, na malamang sa hindi umano alam ng mga kalaban nila, na madali lang ang paghahanap sa kanila, kahit pa nasa kalagitnaan sila ng alikabok. Naagad namang sinang-ayunan ni Negrito, dahil bukod umano sa bagong function ng kanilang baluti, kung saan ay nagkakaroon sila ng real-time communication, ay natutulungan din sila ni Xiaoyu, na agad namang sinabing pinapanood at binabantayan daw niya ang lahat. Sunod ay sinabi nga ni Xiaoyu, na dati umano ay sa alamat lang niya nababasa, ang digmaan kung saan ay walang namamatay sa mga sundalo ng bida, pero ngayon nga daw, ay gagawin niya ang lahat upang walang mamatay sa mga sundalo ng ating bida, at matupad ang layunin o goal ni Lu Shu dito sa Luniverse. Kaya naman naisip nila Zuan, na dedikado umano talaga si Xiaoyu na matulungan ang ating bida, at kung hindi nga lang daw siguro sa mastermind na kanilang inaalala, ay malamang sa dumiretso na si Xiaoyu sa palasyo ni Duan Mu Huangqi, at hindi na niya uunahin pang tulungan sila sa kanilang pakikipaglaban. Samantala, muli namang dumating ang iba pang mga sundalo ng Tiger Camp, at dito nga ay sinabi nilang natatag umano ang Tiger Camp nila, upang gayahin ang Imperial Dragon Guards ng dating hari. Kaya naman sila daw ang mga Imperial Dragon Guards ng West State, at hindi nga daw sila magpapatalo mula sa mga hamak lamang na nagmula ng South State, sabay utos sa kanyang mga kasamahan na patayin silang lahat. Pero bigla nga silang napatigil, matapos makita ang mga katawan ng kasamahan nilang halos matabunan na ng buhangin. Bukod doon ay nagtataka nga din ang mga ito, dahil sinabi daw ng commander nila na mayroon pang natitirang kalaban dito sa lugar na ito, pero bakit daw kaya wala naman silang makita? Hanggang sa biglangang may nagtanong, kung sila daw ba ang mga sumisigaw at tinatawag na Imperial Dragon Guards ang kanilang hukbo, sabay sabi na masyado umano silang lapestanganan, upang gayahin ang pangalan ng hukbo ng ating bida, at kung sila nga daw talaga ang Imperial Dragon Guards, ay sino naman daw kaya sila Heitan? Pero hindi nga nakasagot agad ang mga ito, at napapatanong na lang sa kanilang sarili, kung sino daw ang nanggagaya ng pangalan, dahil sila Heitan nga daw ay mga bandido lamang mula sa South State, kaya sila daw ang lapastangan sa paggamit ng pangalan ng hukbo ng dating hari. Sunod ay sinabi nga nito, na kasalukuyan umanong patungo sa kanila ang ibang kasamahan ng Imperial Dragon Guards, kaya naman kailangan nilang maghanda upang harapin at patayin ang mga kalaban. Pero biglangang may umatake sa kanilang likuran, at sa kanilang paglingon nga, ay muli pang naglunsad ng pag-atake si Li Liang sa kanilang hukbo. At matapos nga ng mga sneak attack ni Li Liang sa kanila, ay tinaas niya ang kanyang sibat at sinabi kila Heitan,
na kailangan nilang patayin ang mga manggagaya ng pangalan. Habang ang mga sundalo naman ni Duan Muhuangqi ay muling minura si Li Liang at sinabihan ng traidor, sabay utos sa kanilang mga kasamahan, na umatras na daw muna ang mga sugatan, habang ang mga Imperial Guards naman ng ating bida ay kasalukuyang pasugad sa kanila. Agad na ding naghanda ng pag-atake si Heitan, kaya naman tinaas ng isang ito ang kanyang kalasag upang sanggahin sana ang pag-atake ni Heitan, pero nasira at tumagos nga sa kalasag nito ang naging pag-atake ni Heitan, at agad na nag-umpisa ang mainit nilang laban.